Eto nga ang unang beses na makapunta nga etong si Gael mga mare sa grocery kaya naman tuwang-tuwa ang bata. Eto nga mga mare nakahabol nga si Gael magsisimba nga sila bali hindi sana kasama si Gael dahil tulog pa pero nung narinig nga ang boses ni mama abay tumayo na. Dali-dali ko nga rin pinaliguan si Gael mga mare para nga sa ganoon makasama nga siya kaya eto tihatid nga ni Alvin. Hindi nga ako makakasama kasi may online class na naman nga kami mga mare kaya sila na muna nga. At eto umakyat na nga rin sila baka mahuli na nga sila mga mare kaya nagmadali na nga rin. Aba basta galaan ay tuwang-tuwa yan si Gael mga mare. Tingnan nyo naman napaka-cute talaga. Habang hindi pa nga nagsisimula yung online class ko ako naman nag-asikaso na nga rin dito mga mare. Naglinis na nga rin ako ng mga lilinisin. Nugasan ko na nga rin eto nga mga bote nga ni Gael na ginamit niya nga kagabi. Pakanta-kanta pa nga ang mare dyan mga mare dahil nga abay good mood nga siya kaya naman tuwang-tuwa nga ako dyan. Di man nga halata sa mukha ko ng mga oras na yun. Natutuwa naman nga ako dyan mga mare kaya pakanta-kanta ako. Ewan ko ba kung ako lang kapag ina-enjoy ko ginagawa kumakanta pa ako. Kaya naman para hindi ko maramdaman yung pagod ay talagang kumakanta ako kahit masakit sa tenga. May mga hugasin nga kaya hinugasan ko na nga rin pagkatapos kong hugasan yung bote nga ni Gael. Namiss ko nga yun nasa bahay lang ako tas maglilinis nga lang ako mga mare. Eh ngayon kasi umuwi na lang yata ako sa bahay para matulog. Tapos ko naman nga linisin yung lababo inasikaso ko na nga rin ang pagwawalis. Parang dati lang kapag naglilinis nga ako abay lupa ang winawalis ko ngayon ay semento o tiles na. Thank you Lord ka na nga lang talaga mga mare at meron na nga rin tayong lamesa. Pag ako lang talaga mag-isa, abay ko ano naiisip ko at talagang napapasalamat nga ako sa Diyos. Kasi masarap din kapag naglilinis nga ikaw lang mag-isa tapos walang magkakalat. Yung mga ganong bagay. Alam ko makaka-relate yan yung mga tagalinis nga sa kanila. Ang hirap kasi linis ka ng linis tapos meron na naman nga magkakalat. At eto tapos na pala sila mama. Gising nga lang ni Gael ng mga oras na yan kaya hindi maipinta ang mukha niya. At sakto nung pag-uwi nila mama ang pag-alis naman ni Ran kaya naman ayun pumunta nga sila dito. Pinabili kasi ako kay Ran sinama na nga nila si Gael mga mare at eto tingnan nyo naman tuwang-tuwa nga siya. Sabi ko nga total malaki na nga si Gael mga mare isasama nga namin siya sa ganito kapag namimili nga tayo dahil hindi namin siya naisasama. Di nga siya nakakalabas kundi sa bahay lang dun kila Ate Vilma saka nga mga mare sa simbahan pero ngayon eto lang talaga yung unang beses. Tuwang-tuwa nga ako mga mare banda nga dito na parang nagsisilip-silip pa nga siya dyan. Ni mama napakaingay nga daw ng mga oras nga na yan mga mare. Pa kaya kung naglalakad na yan baka nagtatatakbo na nga yan dyan at makabasag pa nga pero ayun nga tingnan nyo naman napaka-cute na bata. Mabilis na nga rin yan maglakad kahit papaano mga mare kapag nakakapit siya nakakalakad na nga siya. Tama rin pala dahil meron ditong laruan ng mga bata kaya pag dinala nga natin dito si Gael alam ko mag-e-enjoy nga siya. Nakita ko nga siyang ganyan mga mare natuwa ako kasi ang laki-laki niya na parang kailan lang pupunta ako dito buntis pa ako. May ngayon kahit wala ako ayan nag-iisa dyan mga mare nakasama lang yung tito niya tuwang-tuwa. Kaya lang mga mare abay napayuko na naman nga dito ang bata. Hindi rin talaga pwedeng iwanan tong bata na to kapag ganyan kasi kung ano-ano nga mga mare ang sinusubo. Tapos na nga nun mga mare umuwi na nga rin sila kasi tanghali na nga ng mga oras nga na yan. Buti na nga lang nakapag-vlog nga itong si Kulot dahil si Ran wala nga siya mga maring dalang cellphone. Takot naman nga ako sa stick na hawak-hawak nga nila. Ito nga kasi si Gael mahilig nga sa straw dahil marunong na siyang uminom sa straw. Hindi pa nga mga mare nagpapigil umiiyak-iyak pa. Hindi ko alam kung nagpapakot. Tingnan nyo naman yung buhok nakatayo na lahat. Yung ko ba sa bata na to napakabilis niya nga lang natutong uminom sa straw mga mare kasi nung nakaraan tinuturuan ko lang sandaling-sandali lang natutunan niya nga rin agad. Buti na nga lang inalis ni Kulot mga maring straw bigla naman nga ako natakot kasi ayaw niya talagang bitawan eto mga maring bote. Kahit nga haggard na yung buhok na ay sige pa nga rin siya mga mare. Buti na lang at nakarating na nga rin sila agad kasi malapit lang naman ito sa atin. Hirap naman nga itong si mama kay Gael mga mare kasi hindi na talaga siya magaan. Napakalaki na kasi. Dahil hindi pa nga tapos yung niluluto ko nga mga mare kaya nagpapili na nga lang kami ng ulam para sa ulamin namin dahil ang totoo niyan kami lang ang nandito. At eto nga mga mare tuwang-tuwa si Gael nga dito sa dragon fruit. Sabi ko naman sa inyo kahit ano ay kinakain ng bata na to tingnan nyo diba ang ganda ng ngiti niya kapag ngumingiti kasabay ang mga mata. Pero may nalalaman na yun inaangat niya mga mare yung ilong niya. Parang nakuha nga nun mga mare kay mama at eto tingnan nyo gustong gusto niya talaga. Mahilig siya sa prutas kaya natutuwa naman nga kami mga mare. Hindi pa nga nakontento magpa-cute abay nang gigigil pa nga dito tingnan nyo. At tapos naman nga eto naman yung kinahapunan nakita ko nga itong maglola galang sa galaan kaya ayan kinuha ko na muna nga. Sabi ko ay pupunta nga kami sa kabila dahil kukuha nga kami ng sili mga mare kaya ayan dinala ko na nga itong si Gael kasi gustong gusto niyang gumala. Gagalit pa nga sa amin yan mga mare kapag nga hindi namin yan isinasama. Yung matagal nga siya naka-stack nga sa loob ng bahay. May lulutuin kasi ako masarap ngayon kapag nga may sili kaya kumuha muna nga ako dito. Buti na nga lang talaga meron tayo mga ilan nga tanim na sili kaya kahit papaano kapag kailangan nga natin hindi na nga natin kailangan pang bumili. Abay parang antok na antok naman nga yung mga mata ko
nung mga oras nga na yan. Ito nga si Gael, basta kung ano mahawakan ay tuwang-tuwa yan. Sabi ko nga kay mama baka may higad nga mga mare dahil napakahirap kapag nahigad nga ang bata dahil sobrang katinon dahil nung bata kami ay madalas kami maganon. Kahit nga si mama mga mare hindi nakakaligtas nga sa higad dati. Kung kapag nahigad ka kasi hindi mo alam kung ano nga yung makate. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.